Said Domingo, may matinding revelasyon tungkol sa kanyang desisyon na lumipat sa Akari. Pinatalsik daw mismo ng Creamline Management. Ano ang nangyari? Mas pinili nga ba si Kyle Negrito? Narito tunghayan nating lahat. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Ngayong malapit nang magsimula ang panibagong season ng Premier Volleyball League, excited ang lahat na mapanood ang mga improvements ng bawat koponan. Kanya-kanya na nga ang pagpapalakas ng lineup ang 12 participating teams sa pamamagitan ng pag-recruit ng mga high-caliber players. Isa nga sa mga inaabangan ngayon ay kung paano madedepensahan ng Creamline ng kanilang titulo ngayong hindi nito makakasama ang dalawang key players. May bago ring mga recruits ang Cool Smashers na susubok sa chemistry at familiarity nila sa loob ng court. Hindi may pagkakailan na isa ang tungkol sa pag-alis ni Said Domingo sa mga pinag-usapang issue ngayong preseason. Nang inakala kasi ng marami na intact pa rin ang defending champs, bigla naman inanunsyo ng nasabing middle blocker na lilipat na siya sa Akari Power Chargers. Naungkat naman ang issue sa pagitan nila ni Kyle Negrito kaya nasabing ayaw na ni Said sa Team Good Vibes. Pero sa isang pambihirang pagkakataon, lumabas ang totoo sa mismong bibig ni Domingo. Ayon sa kanya, ang Creamline Management na daw ang ayaw siyang pag-renewin ng contract sa hindi nasabing dahilan. Mula daw nang umalis ito papuntang Thailand, wala nang inoffer pa ang CCS sa kanya para sana bumalik siya. Narito ang emosyonal na pahayag ni Said. Actually, I didn't really had a choice but move on and to move forward. December pa lang, sinabihan na ako. They called me and told me that they won't extend my contract anymore. This was bago ako umuwi ng Pilipinas for holidays. Again guys, I just feel na it's sooner or later. Kasi sa pagpapatuloy ng nasabing middle blocker, inamin nito na minsan niyang naisip na baka siya talaga ang problema kaya ayaw nang i-extend ng management ang kanyang contract. Tila mas makabubuti na rin daw ito para sa team para mawala na ang mga issues na nakakaapekto pa sa samahan at performance nila on and off the court. Actually, naisip ko din na baka at some point, parang iniisip ko na lang na maybe it is the right or the best decision for them to do. So, I can't really blame them. Alam mo yun, parang naisip ko din na baka ako talaga yung problema. So, at that time, that is the time that I started entertaining other offers in virtual. Sa big revelation na ito ni Said, lumabas ang speculation na mas pinili ng Creamline na magstay si Kyle Negrito at magpaalam na sa nakaalitan niyang si Domingo. Well, pwedeng masabing strategic move ito dahil dalawang Cool Smashers ang sinasabing may issue si Said. Ito ay sina Kyle at ex niyang si Tots Carlos. Tila mas matimbang nga naman na magstay ang dalawa, lalo na at multi-titled volleyball player na si Kaloy at kailangan ito ng Creamline sa mga susunod pang conferences. Samantala, inisip siguro ng management na marami pa silang pwedeng ilagay sa middle at i-develop para maging kasing galing ni Said. Pero kung ano man ang naging issue sa CCS, sana ay matulukan na ito lalo na ngayong binasag na ni Domingo ang kanyang katahimikan para sa ikakapanatag ng mga fans at curious na mga volleyball supporters. And that's it mga Kavali News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.